Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa ating devotion ay ipapakilala ko po sa inyo ang taong may 5 mata, ngunit bulag pa din. Tayo po muna ay manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa opportunity na ito na kami po ay mapag-aaral po ng inyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo siyang mag-lead sa amin. Buksan niyo po ang aming puso at isipan sa mga turo po na nais po ninyo iparating sa amin. Sa gayon ay kayo siyang maitaas namin sa aming buhay. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Alam ko po na napapaisip kayo, no? Ano ba itong itsura nitong tao na to na may 5 mata? Sino ba ito? Well, ipapakilala ko po siya sa inyo habang pinag-aaralan natin itong Parable of the Rich Fool dito sa Luke chapter 12. Ngayon, para malaman natin ang pinangyarihan nito at bakit ito naikwento ng ating Panginoong Hesus, ay bumalik tayo dito sa unang verse. Sabi dito na nagkakatipon-tipon ang mga libo-libong tao at halos ay nagkakatapakan na nga sa isa't isa. At sa oras na to ay nagtuturo ang ating Panginoong Hesus, no, sa maraming tao, na biglang may nagsabi dito sa verse 13. Sinabi sa kanya ng isa sa maraming tao, "Guro, sabihin mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana." Subalit sinabi ng Panginoon Hesus, "Lalaki, sino ang nagtalaga sa akin upang maging hukom o tagapamahagi sa inyo?" So ang pinapagawa ng lalaki sa ating Panginoong Hesus ay ang mga bagay na hindi niya naman tungkulin. Maaaring nakakaistorbo siya sa pagtuturo ng ating Panginoon. Doon sa mga taong sumusunod o nakikinig doon sa ating turo ng ating Panginoon Jesus. Habang nagtuturo ang Panginoon, bigla siyang nag-request na napakalayo naman doon sa topic na pinag-uusapan. Nagpapakita ito ng selfishness dahil hindi naman siya nakapag-contribute doon sa tinuturo at iniisip niya yung pansariling interest niya lamang. At isa rin na sinasabi dito ay hindi siya nakafocus doon sa mismong itinuturo ng ating Panginoon. Pero ganoon pa man, hindi nais na pahiyain ng ating Panginoong Hesus ang lalaking ito sa harap ng maraming tao dahil sa paggamit ng parables ay alam natin na marami tayong mapupulot na aral. Kaya naman, dahil nagtanong na rin naman siya tungkol dito sa kanyang yaman, ay sinagot siya ng ating Panginoon Jesus upang maging teaching opportunity na din at expose ng Panginoon ang sinful motive sa likod ng request ng lalaking ito. At yun ang kasakiman o greed. Meron po tayong 5 lesson dito sa parable na ito. Ito translate ko po sa English sa gayon ay mas maintindihan din po natin kung bakit ko itin-translate ito sa English. Sabi dito sa verse 15, "Then he said to them, 'Watch out, be on your guard against all kinds of greed.'" So para sa unang lesson po natin, ay beware of greed. At tinuturo ng mundo sa atin ay huwag daw tayo makontento. Ang gusto natin, bumili ng iba't ibang damit na kahit hindi naman natin na isusuot. Gusto natin na magkaroon ng control at power. Gusto natin ng mas maraming pag-aari. Gusto natin na dumami pa ang pera natin. Gusto natin na malaking lupa, malaking bahay. Gusto natin lagi kapag may bagong labas na cellphone, bibili natin agad. Pinag-pray natin na magkaroon tayo ng kotse. Tapos binigyan tayo ng Wigo. Gusto natin agad, Ferrari agad. No? Ibibenta natin yung Wigo. So gusto natin na nauuna tayo dun sa progress ng ibang tao. Samantalang, iba-iba yung plano sa atin ng Panginoon. Ito kasi yung sinet up na culture ng kalaban. Kaya ang gusto ng tao ay more and more and more. At kapag hindi tayo nag-ingat, ay hinahayaan natin ang gusto ng kalaban at nilalayo tayo nito sa commitment natin sa Panginoon. Papansinin natin, no? Una, ang command sa atin dito ay mag-ingat daw po tayo dahil meron nakikitang danger ang ating Panginoon. At pangalawa, binibigyan yung diin dito ang pagbabantay sa ating sarili sa danger na ito upang labanan natin ang kasamaan na meron dito. At ito po ang first lesson natin, ang beware of greed. Magpatuloy po tayo dito sa Luke verse 15 pa rin po.
life does not consist in an abundance of possessions. Ang ituturo naman natin dito ay ang priorities of life. So, binalaan ni Jesus ang lalaking ito at lahat na din ng nakikinig sa kanya na ang ating buhay ay hindi dapat tungkol sa pangangalap ng kayamanan. Ang buhay ay higit sa kasaganaan ng mga pag-aari. Sinusigurado natin na palagi na yung priorities natin sa buhay natin ay laging tama. Tama ba? So, pero ang sinasabi ng Panginoon Jesus dito ay ang buhay ay higit pa sa mga bagay na nahawakan dito sa mundo. Mas mahalaga pa ang relasyon at kasiyahan, relasyon sa Panginoon, sa mga iba pang mananampalataya, at sa ibang tao na nagbibigay sa atin ng kagalakan at mga ngiti, no? Paggawa ng mga memories at pagkakaroon ng impact doon sa buhay ng ibang tao. Pwede natin makuha lahat ng yaman dito sa mundo at ang mga bagay na sa tingin natin ay makapagpapasaya sa atin. Pero sa totoo lang, kapag nakuha na natin yung mga bagay na yon at habang tumatagal, ay nawawala din ang kasiyahan natin sa bagay na yon. Maikli ang buhay ng tao. Ngunit mas maikli ang ibinibigay na kasiyahan ng yaman dito sa mundo. Kaya naman, pag-isipan natin maigi ang mga priorities natin dito sa ating buhay. Mga aring priorities natin bilang isang mananampalataya ay dito sa Colossians 1 verse 10. Sabi dito, upang kayo'y lumakad ng manarapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Kapag ang Diyos ang sentro ng ating buhay, malulugod natin siya dito. Namumunga tayo dahil sa mga gawain para sa Kanya, sa fellowship, relationship, sa mga mananampalataya, sa ibang tao, at sa service natin. At dahil dito, maaaring lumawak ang ating pag-uunawa tungkol sa Kanya. Mas makikilala natin siya sa bawat kilos na ginagawa niya sa ating buhay at sa taimtim na pakikipag-usap sa Kanya at pagbabasa sa Kanyang mga salita. Para naman sa ating pangatlong lesson ay makikilala natin itong lalaking may 5 mata na bulag pa din. Sabi dito sa verse 16, and he told them this parable, the ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, ngayon ang gusto ko po ay bilangin po natin kung ilang beses sinabi niya dito yung salitang I. Sabi dito, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. So sa pangatlong lesson po, ang sinasabi po dito ay we are managers and not owners. So itong tao na to ay napakayaman niya. Meron siyang malaking lupa na pinagpala ng Panginoon na napakataba na lupa at lahat ng itanim niya dito ay lalaki at magbubunga din ng masagana. So ang storage niya din ay puno na. Yun, puno na ng goods na ready na ibenta. Ano ba yung problema dito na lalaki? So hindi yun yung puno na yung storage niya, kundi meron siyang eye problem. No? Itong lalaki na to ay hindi niya na-realize na ang Panginoon ang source ng lahat ng blessings at ng mga bagay na meron siya. So pansinin po natin ulit yung the ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. So hindi sinasabi dito na pinaghirapan ito ng lalaki. Hindi dahil matalino siya. Hindi dahil tama lahat ng decisions na kanyang ginawa. Sinasabi lang dito na pinagpala ang tao na ito kaya siya merong ganitong mga bagay. At sa atin, tuwing tayo ay nagiging successful o kaya naman maayos ang nagiging buhay natin, madaling isipin, no, na dahil ito sa ability ko, sa talino ko, sa pag-aaral ko, o kaya sa paghihirap ko, at hindi natin na-realize na hindi ito dahil sa atin. Ito lahat ay mula sa Panginoon. So binigay sa atin ito dahil siya ang source
ng lahat ng blessings natin. At sabi dito sa Psalms 24 verse 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanglibutan at silang naninirahan dito. So nalaman na natin ang problema ng lalaki, no? At ang susunod naman ay kung ano yung goal niya. Dito sa verse 19, and I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. So ang pang-apat po na lesson dito ay ang invest more time for life after death. So napansin nyo, no? Sa verse na ito, itong lalaking ito, ang focus niya ay ang bumuo ng buhay na masagana para sa maraming tao. Gusto niya makapagpahinga, makapagpakasaya, gawin lahat ng gustong gawin dahil marami na siyang yaman. Maaring nagpaplano siya para sa retirement niya o kaya naman ayaw na niya magtrabaho at mag-chill na lang. Ang tinuturo lamang ng Panginoon Jesus dito ay ang mag-focus tayo sa eternity at hindi sa retirement plans natin. No? Na kapag 30 plus na tayo, na ako may ganito, ganyan gusto ko, dapat may ganito na ako. Hindi po ganoon. Mas importante na habang tayo ay bata pa, mas mag-prepare tayo doon sa buhay natin sa langit dahil hindi naman natin nalalaman kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Kaya naman, kung hindi nyo pa sinusuko ang inyong buhay sa Panginoon, ay gawin na natin ito. Kaya naman, bigla na lang siyang dumating dito sa mundo at kunin tayong mananampalataya. Na mas mabuti nang habang tayo ay nandito sa mundo ay maparangalan natin ng Diyos. Dahil gagantipalaan niya din naman tayo pagdating natin doon sa langit. Kaya maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Sabi po yan sa Ephesians 5, verse 15 to 16. At para naman sa last na lesson natin, but God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich toward God. So walang problema ang Panginoon kung tayo ay mayaman sa mga bagay, madaming pera, madaming bagong gamit, nagpapakasaya sa mga meron tayo, meron man tayong magagandang kotse o kaya magagandang bahay. Wala siyang problema dyan. Ang maaaring problema lang ay yung kung tayo ay mayaman sa ating sarili lamang at hindi sa Panginoon. So ano bang ibig sabihin nito? Ang topic po dito ay be sure to be rich toward God. Huwag natin ilaan ang oras natin sa mga kayamanan na nandito lamang sa mundo. So may tanong din po sa verse 20, no, na sinasabi, kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ito din ang sagot sa Ecclesiastes 2 verse 18. Na sinasabi, kinamuhian ko ang lahat kong pagpapagal ng aking ginawa sa ilalim ng araw, yamang marapat kong iwan sa tao na susunod sa akin. So sa mga tao na ginugol ang kanilang buhay para sa kayamanan dito sa mundo, anong nangyari sa lahat ng yaman nila kapag namatay sila? Naiiwan ito sa iba na maaaring hindi karapat-dapat. O kaya naman, ay hindi nila bibigyan pansin ang paghihirap mo at mapunta din sa wala, no? Ang kayamanan ng pinaghirapan mo. Maaari din na kung nakafocus tayo doon sa kayamanan na meron tayo at hindi doon sa nagbigay sa atin, ang Panginoon, posible na kunin niya din ito sa atin. At bukod dito, kung ang pera ang ating master, nangangahulugan na hindi natin master ang Panginoon. Sabi yan sa Matthew 6 verse 24, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Maaaring pinagpala tayo ng Panginoon sa kayamanan dito sa mundo. Sa mga material na bagay, mapalad tayo, no?
na mapalad din yung mga taong naging pagpapala sa buhay ng iba. Sinasabi dito sa Biblia, kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong ilagak doon ang inyong puso. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. May nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. So malinaw na sinasabi, kung paparangalan natin ang Diyos sa mga pagpapalang ibinibigay niya sa atin, ay mas pagpapalain niya pa tayo upang mas parangalan pa natin siya sa iba't ibang paraan. Pinagpala tayo ng Diyos upang tayo ay maging sagana sa bawat gawain na makapagbibigay kagalakan sa Kanya, sa ating sarili at sa ating mga kapwa. Kaya naman, kung tayo ay pinagpala ng mga yaman dito sa mundo, set not your heart on it and be rich toward God. So, paano mo ba ini-invest ang inyong oras, ang talento mo, ang mga bagay na meron ka na makaka-apekto sa buhay natin sa langit? Huwag tayong maging tulad nitong lalaki na ito na may problema sa mata. Meron siyang 5 mata pero bulag pa din. Bulag sa yaman dito sa mundo at bulag na hindi niya nakita kung sino ang kanyang Diyos.